Wala nang nagawa kundi umiyak ang actress at TV host na si Pokwang matapos na limasin ang kanyang lahat ng pera sa GCash account ng hindi mga rehistrado na numero. Sa live ng actress ay umiiyak habang binabahagi nito kung paano niyang muling itinaguyod ang kanyang negosyo upang umano'y makabangon muli. Kaya naman, napakahalaga sa kanya ang bawat kikitain nito dahil anya inutang pa niya ito mula sa mga kanyang malalapit na kaibigan. Matapos na ito'y pabayaan umano ng taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ang 85,000 na nalima sa kanyang GCash account ay napakahalaga dahil bukod sa kita niya, ito ay kasali umano dito ang kanyang pansweldo sa kanyang mga staff. Nananawagan ng tulong si Pokwang sa GCash company na sana umano ay maibalik pa ang kanyang perang pinaghirapan. Binalik ko po yung negosyo mag-isa. Ibinangon ko po ulit mag-isa. May mga kaibigan po akong tumulong. Nagpahiram po sa akin ng pera. Isa po si Oti Diaz dyan. Binangon ko po yung negosyo. Ang ganda po. Nakakabalik po ako unti-unti. Nakapagbigay po ako ng trabaho sa mga single na mama. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. GCash, baka naman may magawa kayo, nasimot po yung pera namin. Nasimot po yung pinagpaguran namin. Kasama po din yung pampasweldo sa mga tao. Ano po nangyari dun sa registered SIM natin na policy ngayon? Ang dami po ang transaksyon nangyari. Nasa 30 transaksyon po, iba't ibang number. Inuus po yung laman ng GCash ng anak ko. Kung saan po pumapasok yung mga bayad po sa order. Nakakalungkot lang kasi lumalabang ka ng patas, naghahanap buhay ka, tapos may mga taong ganyan. Ngayon lang po ako bumabangon ulit sa negosyo ko. Hindi ko alam pero Nag-post din si Pokwang sa kanyang social media na kung saan ay ayon dito. Naghahanap buhay siya ng marangal at nakakapagbigay siya ng mga trabaho sa mga single mom na tulad niya. Kaya naman masakit para sa kanya na sa isang iglap umano ay makukuha lang ang kanyang pera na pinaghirapan na ganun-ganun lang. Naghahanap buhay po ako ng marangal. Nagbibigay po ako ng buhanap buhay sa mga single mom. Tapos isang umaga, pagkagising mo, simot ang laman ng GCash account, iba't ibang number na hindi nakarehistro. Halos nasa 30 numero na hindi nakarehistro. Ano nangyari sa registered SIM policy ngayon? Nakakaiyak, binangon ko mag-isa ang negosyong pinabayaan ng taong inaasahan ko. Pinagkatiwalaan ko, pati ba naman dito na isahan pa rin ako? Nakakaiyak talaga. Sana naman GCash official, tulungan nyo mga kagaya kong naghahanap buhay ng patas at nagbibigay ng hanap buhay din. Samantala, tila hindi lang din si Pokwang ang nawala ng pera sa GCash dahil maraming netizen ang nagreklamo na naging dahilan ng pagtitrending nito at dahil sa mga reklamong kanilang natanggap, minabuti nang maglabas ng statement ang GCash company dahil sa nangyaring insidente. Ayon sa nilabas na statement ng GCash ay ilang customer umano ang naapektuhan ng kanilang isinasagawang system reconciliation process. Ayon sa GCash ay isolated umano ito sa ilang mga user ng nasabing app. Dagdag pa sa statement na nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga users na naapektuhan. Pagsisigurado ng kumpanya, ligtas umano ang mga account ng mga customer at may wallet adjustment na umanong isinasagawa ang kumpanya. Sobrang hassle ng GCash, kailangan pa magdusa at ma-stress sa mga users habang nag-iisip kung paano maibabalik pa ba pera nila. Tapos pag naibalik, gusto pa ng GCash na tanawin yung utang na loob yun. Hindi nga dapat nangyayari yan in the first place.
Sinungaling naman ng GCash, hindi ito isolated case. Noon pa man, marami nang nawalang pera sa GCash. May mga number na nagagamit dahil yung number ay nagamit sa loan. Ayusin nyo GCash, isa ako sa biktima nito. O diba, bilis-bilis maglabas ng statement pag yung nag-shoutout is may pangalan sa industry, pero pag pangkaraniwan lang na tao ay nako, ewan. Paano pala kung hindi sikat ang nagreklamo? Yung problema nung sa akin wala nangyari, andito ako sa Europe, hinayaan ko na. Anyway, still using, pero di na ako naglalaman ng more than 2,000 pesos. Katakot na. Hindi ito isolated issue. Alam ninyo yan, imposibleng hindi nyo alam, lalong-lalo na hindi ito isolated case. Ayusin yung trabaho at serbisyo ninyo. Hindi pakiusap yan dahil bahagi ng trabaho ninyo yan, quality customer service. Like what happened last year, same month. Wala na kayong ginagawa sa issue na to. Last year, 10,000 pesos kinuha nyo sa account ko without my permission. Hindi nyo na binalik. Sinasabi nyo may OTP ako na receive. Wala naman. Buti na lang nagreklamo at nag-post ka, madam. Hopefully mabalik sa account mo ang exact perang nawala. Kung ordinaryo na tao yan, di nila pinapansin. Grabe kayo, GCash. Isa lang ang solusyon dyan, huwag na tayong gumamit or maglagay ng malaking pera sa kanila. Nakaka-stress yan, pera yan, pinaghihirapan yan, tapos mawawala na lang bigla, naku naman. Ako, GCash official, pag artista or known personality or viral lang post, ina-address ka agad. Pero pag ordinary person lang, wala kayong pakialam. No resolution, hoping mabailak ang pera sa lahat ng apektado. Ako yung concern ko na pagod na lang ako kakagawa ng ticket at kaka-follow up pero ni 5 duling walang nabalik sa akin sa 25,000 na valid transaction ko no. Hirap maging mahirap. Kawawa naman yung mga may nakaambang bayarin sa bill. May mga may pinaglalaanan na ang pera and all. I can't imagine the interest late fees and all na ma-accrued sa kanila.